Tatalakayin natin ngayon ang kasal. Paano ba isinagawa ng ama nun ang pagkasal kay Abel, no? Kay Cain at kay Abel. Sapagkat ito ay napapanahon din sapagkat bago ang consecration natin, maraming mga kapatid natin ang nagnanais na magkaroon ng pag-iisang dibdib dito mismo sa Kingdom of Yahweh. At katulad ng binanggit ng ating mga moderators noon, meron na po tayo. Sa modular, binanggit ito ng grupo nila kahandatot na meron na tayong lisensya. We already have that license para po tayo mag-solemnize ng kasal. Legal na po tayo sa mata ng batas ng bansa. At sa mata ng batas ng bansa at sa loob ng COI, dahil yan ay i-register natin upang magkaroon tayo ng ganap na mga legal na mga papeles sa lahat ng kapatid natin, isasagawa natin ang bagay na yan. Paano natin isasagawa? Okay, meron palang pamamaraan. And ito, we will be guided. Igagay po dahil ng dakilang ama, mga kapatid ko, I am very happy to tell you. Igagay tayo ng ating ama kung paano natin isasagawa ang pagkakasal dito sa loob ng kanyang kaharian. Okay. Chapter 8. Paragraph 1. Similar to Cain, Abel had become too adult. Ayan, matanda na si Abel. Fell in love with his younger sister. Oh, may kapatid pala. The one who from childhood had been bound to him by ties of intimate affection. Oh, close na close pala silang dalawa. Together, they walked to the fields, keeping the flock, while considering with interest the teachings of love written in nature. Adam and Eve, as well as the Creator and his hosts, faithful found comfort and hope in the experience of these two young people who have never failed to reflect the eyes, the flame heated at altar which indicated them bloody path of redemption. Gulo, ano? Cain, in his longing to be a home, joining the one he loved, came finally to his parents. Si Cain po ito, asking if it would, parents asking it would present to him his request and wait for the manifestation of his will. Ayun, nananais na pong magpakasal ni Cain, came finally to his parents, asking it would present to him his request and wait for the manifestation of his will. Adam, the kindly father who interceded every day at the altar by his family and a special way for those kids who ventured into a path of delusions, presented with sadness the request of Cain to the eternal life. So, inipresent na ni Adan, na? Yung request, inipresent na ni Adan kay eternal o sa ating Ama. Him await the manifestation of his will on this important step in the bosom of humanity. Napakahalagang kaganapan ito po sa humanity. Ito ang unang pagkasal sa sangkatauhan. Ito po ang unang pagkasal. Tagalogin natin. Katulad ni Cain, si Abel ay naging ganap na matanda. Too old eh. Hindi naman ito matandang-matanda, ibig sabihin. Ang description lang dito marahil ay siya ay nasa 80 gulang na. No? At nahulog sa pagmamahal sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Yun, na-inlove siya, no? Ang isa na mula pagkabata ay nakatali na sa kanya ng mga ugnayang puno ng pagmamahal. Oh, close talaga sila. Magkasama silang naglalakad sa mga bukirin, nag-aalaga ng kawan, habang iniisip ng may interes ang mga aral ng pag-ibig na nakasulat sa kalikasan. Kita niyo mga kapatid, nakikita ni Abel at ng kanyang kapatid yung love na nasa nature, the beautiful trees, the fruits, the flowers, the humming or the singing of the birds. No, lahat yun mga kapatid. Ang simoy ng hangin, ang nagagandahang puno. These are expressions of images of love.
nakikita po't nararamdaman ni Abel at ng kanyang kapatid. Si Adam at Eva, gayon din ang tagapaglikha at ang kanyang mga tapat na kasama ay nakatagpo ng aliw at pag-asa sa karanasan ng dalawang kabataang ito na hindi kailanman nabigo na ipakita sa kanilang mga mata ang apoy sa altar. So, nawi-witness po nila yung ginagawa ni Adan na sila ay nag-o-offering, na nagpapakita sa kanila ng madugong landas ng pagtubos. Ito kapag ka po dinadagok yung bato na pointed stone, no, sa dibdib at kumukuha ng buhay, bumubulwak ang dugo mula sa tupang yan. Madugong landas ng pagtubos. Si Cain, sa kanyang pananabik na magkaroon ng isang tahanan kasama ang kanyang iniibig, ay pumunta sa kanyang mga magulang. Ipinahayag ang kanyang kahilingan at naghintay sa pagpapakita ng kanyang kalooban. Kita niyo yung kanyang capital K po kalooban ng ama. Si Adam, ang mabait na ama na namamagitan araw-araw sa altar para sa kanyang pamilya at sa isang espesyal na paraan para sa mga batang ito na sumusubok sa isang landas ng mga ilusyon, ay malungkot na ipinahayag ang kahilingan ni Cain sa liwanag ng walang hanggan. Yun, sinabi na po, ipinariting ni Adan. Siya ay naghihintay ng pagpapakita ng kanyang kalooban sa mahalagang hakbang na ito sa sinapupunan ng isang katauhan. Okay. Malinaw na malinaw mga kapatid, nagnanais na magpakasal si Cain. At meron siyang isang iniibig, kanyang kapatid. Sa banda sa unahan, may nakita rin tayo, si Abel may iniibig, kanyang kapatid na babae. Sa ibaba, si Cain, meron din kanyang iniibig, meron din isang kapatid. So dalawa po ang kapatid na ni Abel at ni Cain. Taliwas ito sa mga unang sinasabi na sa atin na wala. Sa Book of Adam and Eve, meron din silang nababanggit na kapatid doon May dalawa rin. No? May pangalan nga doon Huwag na muna banggitin yung pangalan Ang issue muna dito ay may kapatid sila. So itong aklat na ito na ikinonsider na apokripa, ganun din yung mga dalawang books of Adam and Eve na ikinonsider ding apokripa, ay nagpapakita sa atin ng impormasyon na mayroong silang kapatid. At nagpapakita rin ng impormasyon na hindi sabay ipinanganak si Adan at si Eva. I mean si Cain at si Abel, Pero ang panganay si Cain. Okay, proceed po tayo sa paragraph 2. Cain and his beloved sister now eagerly awaiting the day of sacrifice. Ibig sabihin ito'y Sabat, When they could surely have an encounter with the one who created all things, were convinced that he would not refuse the realization of his dream and manifest support for his ideal worship. Hinighlight ko po yung manifest support for his ideal worship. Kasi hindi po siya naniniwala sa pagkuha ng buhay ng tupa. He wants another way of worship. The sun declined to the end of that 6th day, giving way to the darkness of one more Saturday. Saturday po ang ginagamit nila. Actually, ito'y Sabat. Marahil yung nag-translate nito, Sabadista. O Seventh-day Adventist. Okay? The whole family gathered reverently at the altar, while Adam preparing the lamb for the sacrifice. Would the Creator, in response to the desire of his young couple? This question weighed upon them all, and in a particular on Cain and on his sister companion. Particular kay Cain at doon sa kanyang kapatid. The Lord heard the request of Cain. Nadigig ng ama ang request ni Cain. Presented through Adam. Ayun. And was ready to manifest himself. Magpapakita, In response to his demand, wait about your being. However, a great sadness because, ano sabi ng ama, I cannot bless this young couple with a fullness of happiness and which sought to obtain peace in that union. Ano ang sabi po?
Only a true marriage could give them that virtues. The only a true marriage, mga kapatid. Ikita nyo, alam na ng ama eh. Ha? Okay, Tagalogin natin. Si Cain at ang kanyang minamahal na kapatid na babae ay sabik na naghintay sa araw ng sakripisyo kung kailan tiyak na magkakaroon sila ng pakikipagtagpo sa isa, to the one, na lumikha ng lahat ng bagay. Nakakatiyak sila na hindi sila na hindi siya, o capitality, na hindi siya tatanggi sa kanilang pangarap at ipapakita ang suporta para sa kanilang plano ng pagsamba. Ang araw ay lumubog sa katapusan ng ika-6 na araw. Nagbibigay daan sa kadiliman ng isa pang Sabado. Puno ng paggalang, ang buong pamilya ay nagtipon sa may altar habang si Adam ay naghahanda ng tupa para sa sakripisyo. Susunod ba ang lumikha bilang tugon sa nais ng batang magkasintahan? Ang tanong na ito ay may bigat sa kanilang lahat at partikular kay Cain at sa kanyang kapatid na babae. Narinig ng Creator ang kahiligan ni Cain na ipasa sa pamamagitan ni Adam. Ipinasa sa pamamagitan ni Adam. At handa na siyang ipakita ang kanyang sarili bilang tugon sa hiling na ito. Sa kabila nito, may dalang malaking kalungkutan ang kanyang pagkatao dahil hindi niya maibigay sa batang mag-asawa ang kapunuan ng kaligayahan at ng kapayapaan kanilang ninanais sa ugnayang iyon. Tanging ang tunay na kasal lamang ang makapagbibigay sa kanila ng mga values na iyon. Virtues, values. Okay, malinaw mga kapatid, alam na ng ama eh. So magpapakita ang ama, di ba? Magpapakita siya eh. Ha? Dininig niya ang pagtawag ni Adan upang iparating ang kagustuhan ni Cain. Hindi pa nagsasabi si Abel yata eh. Okay, paragraph tayo. The Creator established marriage as a sacred trust of eternal significance. The union of the couple under the blessing of the eternal should symbolize the spiritual union between the eternal and humans. Oh, yun pala ang kinakatawan mga kapatid ng kasal. The spiritual union between the eternal and humans. Marriage, therefore, lose their sense figurative for those who despise symbol of that union, found that since the fall of man, its culmination in the sacrifice of the Lamb. O, tingnan mo, the Eternal had determined to teach through the wedding ceremony the truth essential that only through the death of the Messiah in time he would marry if the human race in an eternal covenant of peace. Therefore, his blessing could only be obtained by those who submit to the symbolic ritual. Alin po ang symbolic ritual? Yung pong sacrifice of the Lamb. Mga kapatid, the Lamb bound on the altar, he fell through his chest, knife stone, after causing him pain, deep plunge in the darkness of death. About the blood flows out of its agony, a light that was born immediately became intense, even frightened all darkness that covered that hill. Amid the glare, the family gathered can distinguish the glorious presence of the Creator who meekly bowed about them with his friendly smile. Galing, ano? Tagalogin natin, mga kapatid. Ang daming pula eh, kasi gusto ko maintindihan natin. Ano po ang virtue o ano ang esensya ng pagkasal? Ito. Itinatag ng lumikha ang kasal bilang isang banal na tiwala na may walang hanggang kahulugan. Ang pagsasama ng mag-asawa sa ilalim ng pagpapala ng walang hanggan ay dapat na sumagisag sa spiritual na pagsasama sa pagitan ng Creator at ng tao. Yun. Sa pagkatuwid, ang kasal ay nawawala ang
makasagisag na kahulugan sa mga tumanggi sa simbolo ng pagsasamang iyon. Na itinalaga mula ng magkasala ang tao. Ito ay ang sakripisyo ng tupa. Kita niyo mga kapatid, itinadhana ng walang hanggan na ituro sa pamamagitan ng seremonya ng kasalan ang mahalagang katotohanan na tanging sa pamamagitan ng kamatayan ng Mesiyas sa takdang panahon, siya ay makakasal sa lahi ng tao sa isang walang hanggang tipan ng kapayapaan. Eternal peace. Sa makatuwid, ang kanyang pagpapala ay maaari lamang makamtan ng mga nagpapasakop sa simbolikong ritual na ito. Ang tupa na dadali sa altar na may dagok ng kutsilyo na bato sa kanyang dibdib na magdudulot sa kanya ng malalim na sakit at pagkalunod sa kadiliman ng kamatayan. Mamamatay ang tupa. Sa pagdaloy ng dugo habang siya ay nagdurusa, isang liwanag ang agad na isinilang na naging matindi at pinalakas ang lahat ng kadiliman. Pinalayas, nandun yung Ama. Nandun ang Ama eh. So sa bawat yun nandun siya. Sa bawat kasal, sa bawat pamilya, nandun ang ating Abay Hawa. At ang symbolic way, mga kapatid, ay yung pag-alay ng tupa. Bakit? Ang sinasabi dito ay ang kanyang pagpapala ay maaari lamang makamtan ng mga nagpapasakop sa simbolikong ritual. Di ba mga kapatid? Napakalinaw yan ha? Mamaya, palawigin na lang natin. Paragraph 4 tayo. Ayun, nagpakita na ang Ama sa paragraph 3. Sa paragraph 4, the happiness of meeting was enormous because it had been years since his last appearance. Matagal na hindi nagpakita ang Ama, no? Which occurred during the birth of Abel. Nagpakita pala ang Ama noong pang-ipanganak si Abel. Abay, ilang taon yun? Ngayon, ikakasal na? Nang muli siya magpakita. Isipin mo ang tagal nun. For them, therefore, that meeting was very special. After warmly welcomed this family, the Eternal communicated to them that could be the new joy. Told them that he had heard the request of Cain, who presented him out by Adam, and had come with the purpose of guiding them about the steps that should take to achieve that dream. No? Doon nagpakita ang Ama, no? The purpose of guiding them to achieve that dream. Ito yun para sila'y makapasal. Meron palang may steps. May steps ang Ama, may steps. First, became aware of the responsibility they assume in front of him and the whole universe. Saksi po ang buong sansinukob sa bawat ikakasal, no? Because in their spontaneous union would bring children into the world, which should be instructed in the way of salvation. Ayan, mga kapatid, tungkulin pala ng bawat nanay, bawat tatay, si Sarah, no? Tungkulin nila ng mga magulang na ipaturo sa ating mga anak. The way of salvation. At yan ay sa panahon pa ng kasal. Kailangang alam ng nilang dalawa ang kanilang obligasyon. He told them also of the functions that would play in its new home. Cain, like Adam, was a priest and teacher. Ayun. Nabanggit na yung priest. Si Cain pala, katulad ni Adan, sapagkat sila'y nag-aalay, ay magiging priest. Ibig sabihin ito ay lingkod ng Ama. Nagsasagawa ng mga offering. And teacher. So, tagapagturo po ng way of salvation. Tagapagturo. Should therefore build an altar to offer sacrifices on it. Gagawa din sila ng altar, no? His companion in the likeness of his kindly mother should be submissive and always ready to assist you with daily chores. Yung nanay, so yung asawa niya, katulad ng nanay niya, si Eva, ay dapat laging handa na tumulong, to assist.
With joy, Cain and his companion of Yahweh heard these words of guidance and approval of marriage. Ayun, pinapayagan na pala ang pagkakasala, no? Mga kapatid, mga kahanim natin, take special attention po dun sa mga bagay na yun. Kasi yan po ang inyong isusulat at sasalitain at igagayad sa ating mga kakasalin. Ano po? Itagalog po natin. Ang kasiyahan ng kanilang pagkikita ay labis dahil ito ay taon na mula nang huli sila magkita na nangyari noong ipinanganak si Abel. Imagine ha? Para sa kanila, ang pagkikita ngayon ay napakahalaga. Matapos ng mainit na pagtanggap ng pamilyang ito, sinabi ng Eternal na maaari silang magkaroon ng bagong kagalakan. Sinabi niya na narinig niya ang kahilingan ni Cain na iniharap ni Adam at dumating siya upang gabayan sila. At dumating siya upang gabayan sila sa mga hakbang na dapat nilang gawin upang makamit ang pangarap na yon. Igagayad sila ng Ama, no? Una, maging malinaw sa kanila ang responsibilidad na kanilang haharapin sa harap niya. Sa harap niya ba? At sa buong sansinukob. So even the host of angels are watching, ano? Dahil sa kanilang kusang pagsasama, magdadala sila ng mga anak sa mundo na dapat sanayin sa daan ng kaligtasan. Mga babae dyan ha. Careful. Listen, sinabi niya rin sa kanila ang mga tungkulin na kanilang gagampanan sa kanilang bagong tahanan. Si Cain, tulad ni Adam, ay isang kahan at guro. Kaya kinakailangan niyang bubuo ng isang altar upang mag-alay ng mga sakripisyo dito. Ang kanyang kasama sa pagkakahawi sa kanyang mabait na ina ay dapat maging masunurin at laging handang tumulong sa kanya sa araw-araw na mga gawain. Sa kagalakan, narinig ni Cain at ng kanyang kasama ang mga salitang ito ng patnubay at pag-aproba mula kay Yahweh para sa kanilang kasal. Wow, hindi tinutulan, ano? Hindi tinutulan mga kapatid ko, ha? Pero lalahanin ninyo doon sa paragraph 1, sabi ng Ama, hindi niya maibibigay ang lubos na kaligayahan. Tinan ninyo. Pero inapprove niya ang kasal. Lipat tayo sa paragraph 5. Abel and his companion to the feet of the Creator listened attentively to his words of approval to the marriage of brothers. Look at each other driven by an intense desire to form also a home. Si Abel tinutukoy dito si Abel. And his companion, yung kapatid niyang babae, intense desire to form also a home. Ay, gusto rin mag-asawa. Where following the examples of parents could play a ministry of love. Reading in his eyes the desire born in the heart. The Eternal with a smile enveloping his arms and told them that they could also build your altar. Wow! Sinabi kay Abel, okay, maaari pa rin magawa ng iyong altar. Signifying his approval of the marriage. Ano? Tears of emotion, Abel and his sister, wow! Fell down at the feet of the Creator, thanking him for giving them so sacred gift. Sacred gift pala po yung kasal, no? The Eternal began to guide those young people about the ceremony that entwined. Ordered them again to build the altar. Cain built his altar and his Abel. Kita nyo, gumawa din si Abel. Each prepared a special deal to offer a sacrifice on the night precede the next dawn Saturday, Sabbath. The approval and blessing of Yahweh to marriage would manifest itself in the presence of fire. In the presence of fire that would arise from the altar. The approval and blessing. Ulitin natin mga kapatid Parang lahat ito pula The approval and blessing of Yahweh to that marriage would manifest itself in the presence of fire that would arise upon the altar. Illuminated by the glow of the divine presence, their union would be sealed before the whole universe are considered from this act.
one flesh. Oh, iyon pala ang sinasabing one flesh. Approval ng ating abayawa. Nakapanood? Si Sarah, nakapanood ang mga anghel, the host of angels, nanonood sila, ano? One flesh na. This union begets life. Magbibigay ito ng mga buhay. Would be a perfect symbolism of eternal union with the human being because the Savior's sacrifice. Sa pamagitan ng sacrifice ng Savior. Yung kasinlab, ang kumakatawan po sa sacrifice, hindi naman ibig sabihin direktang aktual na mamamatay si Aba, no? The symbolism sa pamamagitan ng tupa. With his guidance and guidelines and order of the eternal, it became clear to those young pretenders to marriage, hindi ko alam kung ba't pretenders that the only acceptable offering which could bring the blessing of true unity, it would be a sacrificial lamb. Amid the jubilation that family, the light of Yahweh dissipated finally him out of their eyes. Nawala na. Ano? Naging invisible na po si Abayawa pagkatapos na kanyang sabihin ang mga bagay niya. That the only acceptable offering which could bring the blessing of true unity, it would be a sacrificial lamb. Di ba si Sarah? May offering po ang kasal. Okay, grabe, no? Tagalogin natin. Si Abel at ang kanyang kasama ay nakikinig na mabuti sa mga salita ng pag-aproba ng lumikha sa kasal ng mga kapatid. Nagkatinginan sila. Hinahatak ng isang matinding pagnanasa na bubuo rin ng isang tahanan kung saan sa pagsunod sa halimbawa ng kanilang mga magulang ay makapagbibigay sila ng isang ministeryo ng pag-ibig. Nakita sa kanilang mga bata ang pagnanais na nagbubula sa kanilang mga puso at nang walang hanggan na may ngiti ay niyakap sila sa kanyang mga bisig at sinabi sa kanila, maaari rin kayong bumuo ng kanilang altar. Maaari din kayo bumuo ng iyong altar. So, inapprove na po ni Aba. Ang mga luha ng emosyonal ay nakita kay Abel. Iyak siya. At sa kanyang kapatid, iyak sila. Sa paanan ng lumikha ay nagpasalamat sa kanya sa pagbibigay sa kanila ng napakasagradong kaloob. A very sacred gift. Sinimula ng may likha na kabayan ang mga kabataan tungkol sa seremonya na kanilang pagdadausan. Inutusan silang muling itayo ang altar. Itinayo ni Cain ang kanyang altar at itinayo ni Abel ang kanya. Bawat isa ay naghanda ng isang espesyal na handog upang magsagawa ng sakripisyo sa gabi bago ang susunod na umaga ng Sabado. Malinaw. Ang pag-aproba at pagpapala ni Yahweh sa kasal ay pahayag sa pamamagitan ng presensya ng apoy na magmumula sa altar. Okay, tanin natin sa isip. Naliliwanagan ng banal na presensya ang kanilang pagsasama ay tatatakan sa harap ng buong sansinukob at ituturing mula sa hakbang na ito na sila ay isang laman. Ituturing po hindi lang pala natin, but the entire universe. Ang pagkakaisang ito ay nagbubunga ng buhay, ay magiging isang perpektong simbolismo ng walang hanggan na pagkakaisa sa tao dahil sa sakripisyo ng tagapagligtas. Okay? Sa mga gabay at utos ng walang hanggan, naging malinaw sa mga kabataan na nagnanais ng kasal na ang tanging katanggap-tanggap na handog na makakapagdala ng pagpapala ng tunay na pagkakaisa ay isang sakripisyong tupa. Sa gitna ng kasiyahan ng pamilyang ito, ang liwanag ni Yahweh ay nawala sa kanilang paningin. Naibigay na po ang guidance ng Ama, no? Kailangan tanggapin nila na may sakripisyo. Mga kapatid, tayong lahat na nandito sa Zoom at tayong lahat na nasa kawan, meron ba na ginasal na may sacrifice ng tupa? Never, wala. Ano po ang nakalagay sa mga simbahan na kung saan tayo kasal?
Ha? Si Sarah, ano nakalagay? Si Margaret, si Linda. Ang nakalagay ay isang tambak na kumpol ng mga bulaklak at ang mga alay sa mga pari naman ay isang tamukal na mga prutas. No? May pinanggalingan pala ang lahat ng yun, mga kapatid. No? May pinanggalingan pala. Nauugat sa kasaysayang mga nakatala sa mga aklat na ito. Okay. Paragraph 6. In the light of the altar, remain cheerful to talk about the future happiness. Beacon them now so close. Malapit na raw na dumating ang kanilang kaligayahan. The sun finally came, bringing in its warm rays at dawn, breeze to gentle kiss their face with the scent of Eden, bringing them to mind the emotions of that first dream of Adam. Walking to the fertile fields, shadow the hill, the little family following instructions of the Eternal has to draw the boundaries of their homes. Magagawa na, tutulungan ni Adan, kailangan magawa ng bahay. Kaya yung palang mga anak natin, magagawa talaga ng bahay. No? Iniutos yun Eva eh. Cain, being the eldest, choose the flowery fields. Pinili niya yung bulaklakan, no? Flowery fields that is stretched to the right of the home of his parents. Adam very soon will help build your altar. Tutulungan nga niya si Adam. No? Pero tutulungan din siya, maggagawa sila ng bahay, ano? While Cain and his companion remained within the limits of your future home, making plans for their future, habang nandun si Cain, Abel and his younger sister followed in the footsteps of their parents until they reached the fields that stretched to the left of the altar of Adam. Sa kaliwang side pala si Abel. Were happy because in their pastoral occupation, there always find green pastures watered by soda fountains. Napakalinis ng tubig, ano? After defining the sacred place of the altar, wherein the heat of the first course would live in a more intimate union, Abel and his companion strolled happily. Wow! Saya nila, no? For their fields where lambs grazed. Nandun, dami pala mga tupa doon, no? Adam loved the great Yahweh that to marry humanity in eternal covenant of life. If you would, love in the person of the Messiah to shed his blood atoning sacrifice. Hirap ng English, ano? So, Tagalogin natin. Sa liwanag ng altar, masiglang nagkwentuhan ng pamilya tungkol sa hinaharap na kaligayahan na ngayon ay tila napakalapit na. Dumating na ang araw. Nagdala ng mga mainit na sinag ng umaga na malumanay na humahalik sa kanilang mga muka. Kasama ang simoy ng Eden na nagdala sa kanila ng alaala ng mga emosyon ng unang panaginip ni Adan. Habang naglalakad sila sa lilim ng masaganang burol, ang maliit na pamilya sa pagsunod sa mga utos ng walang hanggan ay nagtakda ng mga hangganan ng kanilang tahanan. Si Cain bilang pinakamatanda ay pumili ng mga bulaklak na bukirin na humantong sa kanan ng tahanan ng kanyang mga magulang. Si Adam sa lalong madaling panahon ay tutulong sa pagtatayo ng kanyang altar. Okay. Habang si Cain at ang kanyang kasamahan ay nananatili sa loob ng mga hangganan ng kanilang magiging tahanan, ginagawa ang mga plano para sa kanilang hinaharap. Si Abel at ang kanyang nakababatang kapatid ay sumunod sa mga yakap ng kanilang mga magulang hanggang umabot sila sa mga bukirin na umahandong sa kaliwa ng altar ni Adam. Sila ay masaya dahil sa kanilang gawain, palagi silang makakakita ng mga luntiang pastulan na dinidilig ng mga batis. Matapos italaga ang sagradong lugar ng altar kung saan sa init ng unang tawag ay magkakaroon ng mas malapit na pagkakaisa. Si Abel at ang kanyang kasama ay masayang naglakad sa kanilang mga bukirin kung saan ang mga tupa ay kumakain. Ganda ng scene, ano? Na-imagine mo ba yan? In the greatness of the open fields. Si Abel ay nagmamahal sa dakilang Yahawa
na mag-asawa sa sangkatauhan sa walang hanggang tipan ng buhay, kung saan ang tupa sa katawan ng Mesiyas ay ibubuhos ang kanyang dugo bilang pagtubos na sakripisyo. Salvation, redemption. Okay. Galing, ano? Nagplano na sila, oh. Meron na silang sariling halalan, meron silang bahay, ano? Okay, 7. The dawn of the first day of the week finally awakened those engaged for a week would be plenty of activities. Maraming trabaho. They should build altars and prepare their new homes, begin working with spirits, full of spirits, aided by parents. After plow and prepare certain places, gather the stones with which carefully constructed altars. Prepare then their homes, planting shrubs to serve as protective wall, mga shrubs. Such preparations were extended until the 5th day. 5 araw nilang ginawa, no? Now, awaiting the 6th day, when the offer to prepare the altar, that offer in its acceptance would unite in holy matrimony. Wow! Kakasali na sila. In the light of the 6th day finally dawned, bringing a significant day for that family. Cain and Abel, along with her companions, had been taught from childhood on the path of obedience. So parehas pala silang sinanay sa obedience, ano? They had also received direct guidance of the eternal with respect to the true sacrifice. Parehas sila na tinuruan ng Ama. Now, we're observed by all intelligent beings of the vast universe that day of trial. Wow! Nagmamasid yung kasal nila that day of trial. If called attention to the painful path of love, would be united in marriage, solemn significance. If rejected, follow him, would not meet the approval, nor wish to receive the blessing. Di ba? Pag nireject nila, they will not receive the blessing. Abel and his younger sister walked happily toward the flock, which chose the most beautiful lamb, taking it as an offering to the eternal. Ano pinili po ni Abel at ng kanyang kapareha? Isang beautiful lamb. Okay? Okay, malinaw na. Susunod si Abel sa guidance ng Abay Hawa at sa guidance ni Adam at ni Eva. Tagalog, ang bukang liwayway ng unang araw ng linggo sa wakas ay gumising sa mga abala sa isang linggong puno ng gawain. Dapat silang gumawa ng mga altar at ihanda ang kanilang mga bagong tahanan. Nagsimula sila magtrabaho na may kasamang kasiyahan, tinutulungan ng mga magulang. Matapos mag-araro at ihanda ang ilang mga lugar, nangolekta sila ng mga bato na maingat na itinayo upang maging mga altar. Pagkatapos ay inihanda nila ang kanilang mga tahanan, nagtanim ng mga palumpong bilang proteksyong pader. Ang gati ng mga paghahanda ay nagpatuloy hanggang sa ika-5 araw. Ngayon ay naghihintay sila sa ika-6 na araw kung saan iahanda ang alay sa altar. Ang alay na sa pagtanggap nito ay mag-uugnay sa kanila sa banal na kasal. Araw na. Ang liwanag ng ika-6 na araw sa wakas ay sumikat. Nagdadala ng makabuluhang araw para sa pamilyang iyon. Sina Cain at Abel, kasama ang kanilang partner na tinuruan mula pagkabata tungkol sa daan ng pagsunod. Natanggap din nila ang direktang patnubay ng eternal patungkol sa tunay na sakripisyo. Ngayon, sila ay pinagmamasdan ng lahat ng mga matitalinong nilalang ng malawak na sinukob sa araw ng pagsubok na yon. Okay. Kung agad silang sumunod sa masakit na daan ng tupa, sila ay magkakasama sa isang banal na kasal. Okay. Kung tatanggihan nila ito, hindi sila makakatanggap ng pag-aproba o naisin na makatanggap ng pagpapala. Walang blessing, no? Kaya pala ang gulo-gulo ng mga pamilya nila, no? Masayang naglagad sina Abel at ang kanyang nakababatang kapatid patungo sa kawan, kung saan pinili ang pinakamagandang tupa, dalhin ito bilang alay sa eternal.
Wow, okay, malinaw. Meanwhile, paragraph 8 tayo. Meanwhile, Cain and his partner, wow, makinig kayo maigi dito, with determination address the orchards, picking there the most beautiful fruits and flowers. Kaya yung mga naglagay-lagay diyan ng napakagandang bulaklak sa inyong mga kasalan, alam nyo na ngayon, ha? Kung saan sa bansa pa binili, ha? Alam nyo na ngayon, ha? Kung nasaan kayo, ha? To offer upon the altar. Hmm? The eternal in the subject saddened up against the attitude of Cain. Oh, nalungkot na agad ang ama, oh. Nihanda pa lang nila, nalulungkot na ang ama, oh. The offer prepared consisted of a demonstration of rebellion. Oh, yan. Before the plan of redemption. Oh, rejecting the sacrifice of blood, were belittling the only way by which humans could return to paradise of eternal life. Wow. Kaya nakita na natin, ha? Inuulit-ulit yan, eh. The sun finally fell on the horizon, bringing in the afterglow as a last appeal to the young Cain, the memory of his steps that evening when he returned home. Would have been retained in the jungle that night. It was not the light of the sacrificial lamb. This memory plunged him into deep inner struggle. Would accept his offering of flowers and fruits? Is not it better back in their footsteps, taking a lamb to the altar? Invisible to the eyes of Cain, mga kapatid, tinan nyo. Invisible to the eyes of Cain, legions of angels sought to influence him in his solemn decision. In his spiritual struggle, came close to abandoning his plan. No? But his pride finally repelled this option. It would be humiliating to those heights. Confess to his sister and her family the inconsistency of his theology. Oh, hirap kung hindi intindihin yung Tagalogin natin. Samantala, si Cain at ang kanyang kasama na may determinasyon, punong-puno ito ng determinasyon, ay nagtungo sa mga taniman. Namili ng pinakamaganda at pinaka-espesyal na mga prutas at bulaklak. Di ba yan ang ginagawa natin lahat? Yung isang kapatid natin yan, ikinasalang anak last year, ano? Upang ialay sa altar. Ang walang hanggan at ang kanyang mga tagasunod ay nalungkot sa salubin ni Cain. At ang inihahandang alay ay isang pagpapakita ng rebellion laban sa plano ng pagtubos. Okay? Sa pagtanggi sa sakripisyo ng dugo, kanilang pinababa ang tanging daan kung saan maibalik ang tao sa paraiso ng walang hanggan na buhay. Nang ang araw ay tuluyang lumubog sa abot-tanaw, ang kanyang liwanan ay nagdala ng panghuling apila kay Cain. Ang alaala ng kanyang mga hakbang sa gabi na iyon, nang siya ay nagbalik sa bahay, umuwi ito eh. Kung hindi sana siya nahinto sa gubat na iyon sa gabi, hindi sana niya naalaala ang liwanag ng sakripisyo ng tupa. Ang alaala na iyon ay nagdala sa kanya ng malalim na pakikibaka sa kanyang kalooban. Tatanggapin ba niya ang kanyang alay ng mga bulaklak at prutas? Tinatanong ni Cain ang kanyang sarili, ano? Tatanggapin ba ni Aba ang kanyang alay ng mga bulaklak at prutas? Hindi ba't mas mabuti pang balikan ang kanyang mga hakbang, dala ang isang tupad sa altar? Ang hindi nakikita ng mga mata ni Cain, mga hukbo ng mga anghel, ang nagsikap na maimpluwensyahan siya sa kanyang mahalagang desisyon. That's why we are being guided by the angels, no? Tingnan mo, inililigtas pa rin nila si Cain. Ngunit sa huli, ang kanyang kayabangan ang nagdala sa kanya upang tanggihan ang opsyong ito. Magiging nakahihiyang aminin sa ganoong mga antas sa kanyang kapatid at sa kanyang pamilya ang pagsalungat sa kanyang theology, sa kanyang teolohiya, sa kanyang plano, no? Nakakahiya. Nakakahiya sa mga asawa niya, nakakahiya kay tatay at nanay, nakakahiya kay Abel, nung katatalikuran ko. Sa kabila na siya ay ini-influensyahan o kinakausap ng mga anghel, no? Nagmatigas po si Cain, no? Paragraph
9. While gazing at the horizon, the last glimpse of afterglow, Cain, breaking the appeal of the eternal spirit, whoa, tumanggi, reaffirmed in its decision, would offer flowers and fruits in place of a lamb, ushering in a new kind of worship that certainly could be accepted by eternal. Oh, tatanggapin daw ni eternal. Yan ang kanyang desisyon. Darkness is slowly lowered over that hill to cover in it like a thick blanket. The moment was indeed important because decisions of life and death will manifest itself. That was at stake in positioning human was the fate of the universe. Affected ang universe, mga kapatid, ha? Affected po ang universe. In the footsteps of rebellious Cain and his companions saw the followers of the eternal is a great danger that could complicate and endanger the success of the plan of redemption. Became aware that night that Satan and his host seek to lead humanity to erroneous forms of worship. Erroneous form of worship based on philosophies attractive as the fruits and flowers picked by Cain. But in essence, it would be a denial of the only way of salvation presented by the death of Lamb. Nakita nyo, malinaw, ano? Tagalogin natin. Ayan. Samantalang pinagmamasdan ang abutanaw na huling liwanag ng dapit hapon, si Cain, na hindi sumang-ayon sa apela ng walang hanggang espiritu, ay muling pinagtibay ang kanyang desisyon. Mag-aalay siya ng mga bulaklak at prutas sa halip na isang tupa na magdudulot ng isang bagong uri ng pagsamba na tiyak na matatanggap ng walang hanggan. Yan ang desisyon ni Cain, tibay. Dahan-dahan bumaba ang kadiliman sa burol na iyon upang takpan ito na parang isang makapal na kumot. Ang sandaling ito ay talagang mahalaga dahil ang mga desisyon ng buhay at kamatayan ay lumalabas. Ang nakataya sa posisyon ng tao ay ang kapalaran ng siyang sinukob. Kita nyo yan, Sa mga yapak ng mapaghimagsik na si Cain at ang kanyang kasama, nakita ng mga tagasunod ng walang hanggan ang isang malaking panganib na maaaring makompromiso at maglabagay sa panganib ng tagumpay ng plano ng pagtubos. Naging malinaw sa gabing iyon na ang Satanas at ang kanyang mga hukbo ay nagtatagkang dalhin ang sangkatauhan sa maling mga anyo ng pagsamba. Na batay sa nakakaakit na filosofiya tulad ng mga prutas at bulaklak na tinipon ni Cain, ngunit ang esensya nito ay magiging isang pagtanggi sa tanging daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan ng tupa. Malinaw, mga kapatid. Galing, ano? Gabi na. Paragraph 10 na tayo. Tonight, two new couples, moved by the deepest longing, presented themselves before the Creator with their offerings. Yun na. Acceptance heavenly undrawn for them a path of happiness in response to your most cherished gifts. Their union in the light of the altar to bring them a glimpse of the future glories, those that will be enjoyed by the redeemed. The joy of being forever united to the Redeemer, lover, spouse of the human soul. Mga kapatid, ulitin ko. The joy, ulitin ko Their union in the light of the altar to bring them a glimpse of the future glories, those that will be enjoyed by the redeemed. Pag ginawa mo ka pala yun, you are redeemed. The joy of being forever united to the Redeemer, lover, spouse of the human soul. Not approving the offer, bring bitter disappointment, as well as not receiving the blessing of the Creator. They would realize they are treading a path of rebellion, disconnected from the author of life. Malinaw, kapatid, no? Linaw, ano? It was with a mixture of joy and sorrow that Adam and Eve went to the altar that night.
testifying about the shame, the sheep for sacrifice. After so many years together with their children, in which by word and example sought to show way of salvation. Now gather responses of obedience and disobedience. They were happy to Abel, sad to Cain. What else could he do for the rebellious son? In the last attempt to make him recognize his error by taking Adam in his arms, supply, grope looming up to the altar of Cain, pumunta pa siya. Adam, tears, bathed the face, punong-puno ng luha, pleaded with his son to take one lamb for the sacrifice. If you accept his entreaties, would arise the fire of divine blessing. Otherwise, remain immersed in darkness. Nakiusap ang si Adan, ano? Nakiusap pa pong maigi si Adan. Cain arrogantly spurned the offer of his father, claiming that his altar would never be tainted by the blood of innocent animals. Ganun kayabang, no? Kita niyo mga, nakiusap pa talaga si Adam up to the last moment. Oh, ano ba yun? 10? Oh, 10. Tagalogin natin yung 10. Ganda eh. Ngayong gabi, dalawang bagong mag-asawa na nababalot ng masiding pananabik ay nagpakita sa harapan ng lumikha kasama ang kanilang mga handog. Ang pagtanggap ng langit ay magbubukas sa kanila ng landas ng kaligayahan bilang tugon sa kanilang pinakamimiti. Ang kanilang pagkakaisa sa liwanag ng altar ay magbibigay sa kanila ng sulyap sa mga hinaharap na kaluwalhatian. Ang mga kaluwalhatian na matatamasa ng mga tinubos, ang kasiyahan ng pagiging magkakasama ng walang hanggan na manunubos, ang iniibig na asawa ng kaluluwa ng tao. No? Kung ang alay ay hindi tinanggap, magdudulot ito ng mapait na pagkabigo. At dahil sa hindi pagtanggap ng basbas na lumika, ay hindi ka pala babasbasan, ano? Matutuklasan nilang naglalakad sila sa landas ng rebelyon. Hiwalay mula sa mayakda ng buhay. Wow. Galing, ano? Sa isang halo ng saya at dalamhati, si Adan at si Eva ay nagpunta sa altar ng gabing iyon. Nagtestimonya tungkol sa tupa para sa sakripisyo. Pagkatapos ng napakaraming taon na magkasamang kanilang mga anak kung saan sa pamamagitan ng salita ng halimbawa, sinikap nilang ipakita ang daan ng kaligtasan. Ngayon ay nakatipon sila ng mga tugon ng pagsunod o pagsuway. Sila ay masaya para kay Abel. Nagdadalamhati para kay Cain. Ano pa ang maaaring gawin para sa rebelde niyang anak? Sa isang huling pagtatangkang makilala ng anak ang kanyang pagkakamali, inakap ni Adam ang kanyang anak. Sinubukan ng umakyat sa altar si Cain. Dito, ang mga luha ay bumabaha sa mukha. Hiniling siya sa kanyang anak na kumuha ng isang tupa para sa sakripisyo. Kung tatanggapin niya ang kanyang panawagan, sisiklab ang apoy ng banal na basbas. Kung hindi, mananatili siya sa kadiliman. Si Cain ay mayabang. Tinanggihan ang alok ng kanyang ama. Sinabing ang kanyang altar ay hindi kailanman madudungisan ng dugo ng mga inusinting hayop. Grabe, no? Lipat tayo sa 11. Malapit na po ito matapos. Wounded by rebellion and ingratitude of his son, Adam returned to his altar, wherever, along with continued interceding for the future of their children, the moment of trial arrived. Entire universe was attentive. Woo! At the heart of all the children of light was a mixture of joy and sadness. Joy for the offering of Abel, and sadness for confirmation in the way of Cain's rebellion. Like his father, Abel stood with trembling hands, lamb unresisting.
Hawak na niya yung tupa. From childhood, they clung to these innocent and pure animals, seeing them as a symbol of the Savior. His attachment to the lambs led him to become a shepherd. He shuddered at the thought of having to sacrifice one little pet, but knew no other way to approach the eternal. Only his death could unseal the flame of acceptance, blessing for their marriage. Witnessed from childhood the painful lack of sacrifice, but now, when your hand should strike the blow, he hesitated. Taken by deep anguish at his duty, bowed his forehead into inconsolable tears. Grabe ang iyak ni Abel. Tagalogin natin, ha? Nasaktan dahil sa rebelyon at pagkaingrato ng kanyang anak. Bumalik si Adan sa kanyang altar kung saan si Eva ay patuloy na nananalangin para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Dumating ang oras ng pagsubok. Ang buong San Sinukob ay nakikinig. Sa puso ng lahat ng mga anak ng liwanag ay isang halo, magkasama, no? Halo ang kasiyahan at kalungkutan. Kasiyahan para sa handog ni Abel at kalungkutan para sa pagpapatunay sa landas ng rebellion ni Cain. Tulad ng kanyang ama, si Abel ay nakatayo na, may nanginginig na mga kamay na may hawak na tupa na walang pagtutol. Mula sa kanyang pagkabata, sila yung mahawak ng mga inosente at dalisay na hayop na ito. Tinitingnan ng mga ito bilang simbolo ng tagapagligtas. Ang kanyang pagmamahal sa mga tupa ay nagdala sa kanya upang maging tagapastol. Nanginginig siya sa pag-iisip na kailangan niyang isakripisyo ang isang maliit na alaga. Ngunit alam niyang wala ng ibang paraan upang mapalapit sa walang hanggan. Tanging ang kanyang kamatayan ang makakapagbukas sa apoy ng pagtanggap sa biyaya. Na biyaya para sa kanilang kasal. Naging saksi siya mula pagkabata sa masakit na dagok ng sakripisyo. Ngunit ngayon, ang kanyang mga kamay ay dapat magsagawa ng pagdagok. Siya ay nag-aatubili. Naramdaman ang malalim na pagkabalisa sa kanyang tungkulin. Iniyuko niya ang kanyang noo sa mga luha na hindi mapigil. Tanyo mga kapatid, alam niyo kami, mga kahan, ulitin ko lang sa inyo. Hanggang ngayon po, may mga lumuluha pa sa amin. Sa tuwing maramdaman kukunin namin ng buhay, no? May mga oras nakatingin sa amin yung hayop, eh. Nakatingin yung baka, nakatingin yung tupa, no? Kaya ganun po kasagrado, mga kapatid. That's why we have to pay respect dun sa solemn moment na kung saan kinukuha natin ng buhay ng mga alay. Napakasagrado po niyan. Dahil yan ay kumakatawan o nagpapakita ng ating pagsunod kay Ama at pagtanggap natin sa kanyang plano ng pagliligtas sa sangkatauhan. Masakit talaga po. No? Paragraph 12. Cain, moved by the desire of the union, would follow the flame of victory. Raise his hands over the flowers and fruits. Oh, si Cain na ito, ha? Mga kapatid, si Cain na ito. Sandali lang, oh. Ulitin ko. Cain, moved by the desire of the union, would follow the flame of victory. Raise his hands over the flowers and fruits, invisible on the altar in darkness. Secured the divine approval, turned his eyes to heaven, and beheld the glow of the stars. She was glad to know that in the response to your offer, another star would appear to unite those with their brilliance. Adam, with his hand raised in prayer, crying, lamenting the destruction of Cain. Lamb rejected. Why? What could have done? What could have done more to make him understand that his way was the sin? Sure, we had exhausted all means to help you. Adam tilted his head after strike the killing blow.
The flame of acceptance immediately lit her face, marked by tears. Comforted by the glow of the flame that burned on the altar of his father, Abel, in a painful effort, raised a hand carrying the knife of death, who in his fatal disarray them to the undeserved blessing. Portugal yata yung word na yan eh. To descend. After causing the pain. While he still remained pale and trembling, hesitant in their darkness. Oh, kita mo kapatid. Habang sila namumutla pa dun sa ano. Cain, across the flame burning on the altar of forgiveness of his father, claimed by the divine light. Confident be blessing the Creator with his offering. Prayed. Nagdasal pa po si Cain ha. Lord, Creator and King universal, thy kingdom is light and joy. Thou art victorious like the sun traverses the sky, involving all nature with its robe of light, causing it to awaken colorful, thriving in life. Then, with your love, shine on, uniting under race, your life, bring you these flowers and fruits that are products of that union. Accepts them as symbols of our victory and shine upon our altar flame of eternal blessing. No? Nagdasal pa po si Kenny. Tagalogin natin, hirap eh. Si Cain na napuno ng pagkanais na makamit ang pakikipagkaisa ay nagtaas ang kanyang mga kamay sa mga bulaklak at prutas na hindi nakikita sa banal na lampanan ng kaliliman. Tiyak na sa pagtanggap ng may likha, itinataas niya ang kanyang mga mata sa langit at nakikita ang kislap ng mga bituin. Natuwa siya malaman na bilang pagtugod sa kanyang alok, may isa pang bituin na lilitaw upang pag-isahin ng mga ito sa kanilang liwanag. Si Adam, habang kataas ang mga kamay sa panalangin, ay umiiyak at nagdadalamhati sa pagkawasak ni Cain. Bakit tinanggihan ang lupa? Ano pa ang maaari niyang gawin upang ipanawa na ang kanyang landas ay kasalanan? Siguradong nagamit na niya ang lahat ng paraan upang matulungan ito. Nakayuko si Adan matapos ang sakripisyong ibinigay. Agad na nagliyab ng apoy ang pagtanggap sa kanyang muka na may mga luha. Sa ilalim ng liwanag ng apoy na sumikisikat sa dambana ng kanyang ama, si Abel, sa isang mabigat na pagsisikap, ay itinaas ang isang kamay na hawak ang kutsilyo ng kamatayan, na sa kanyang pagbagsak ay magbibigay sa kanila ng hindi nararapat na pagpapala. Matapos magdulot ng sakit. Habang siya ay natili na maputla at nanginginig, nag-aalinlangan sa kanilang kadiliman, si Cain, sa kabila ng nagliliyab na apoy sa dampana, nasa na yun? Ng kapatawaran ng kanyang ama, ay tinawag ang banal na liwanag. Nagtiwala na magugustuhan ng lumikha ang kanyang alok. Nanalangin siya, Aba, lumikha at hari ng sansinukob. Ang iyong kaharian ay liwanag at kagalakan. Ikaw ay nagwawagi gaya ng araw na tumatawid sa langit. Inaalam ang lahat ng kalikasan sa kanyang balabal ng liwanag na nagiging sanhi upang magising ang mga kulay, umusbong ang buhay. Ikaw na sa iyong pagmamahal ay nagniningning, pinagsasama-sama sa ilalim ng mga sinag ng iyong buhay. Dinadala ko ang mga bulaklak at prutas na mga produkto ng pagkakaisang iyon. Tanggapin mo ito bilang mga simbolo ng aming tagumpay at pagningas ng apoy na walang hanggang pagpapala sa aming dambana. Yan. Grabe ang panalangin niya, no? O ano nangyari? Paragraph 13. Abel, moved by a deep pain, chest finally dug, lump that instrument of death. Yun, pinasak na niya sa dibdib ng lamp, ano? Making him fall asleep forever. No, namatay na po. Momentum in the blow and fell to the ground where it took dying. Reflecting on the meaning of that sacrifice, could now understand the agony that his father experienced
In all those nights of sacrifice, naranasan ni Abel, ano? Cain, that silent waiting to answer your prayer, unsettled by the delay. Hindi sinasagot, ano, yung kanyang panalangin. His restlessness was finally become desperate, seeing develop beyond the call of blessing down upon the altar of his brother. Oh, na-bless na yung altar ni Abel. Oh. Then, taken by emotions of sadness and anger, shouted to the heavens, Lord, Lord, did you not hear me? Do not answer me. His entities, however, brought no response beyond the hollow echo, lost that night. Beaten by the shame of the tragedy, Cain fell, wallowing in inconsolable tears. Satan rejoiced to witness. Wow. Satan rejoiced to witness the despair of Cain, that with groans cursing the Creator for not having spoken out on the altar. Pinag-curse pa pala niya, no? Pinag-curse pa niya, oh. Pinag-curse pa niya si Ama, oh. Cursing the Creator for not having spoken out on the altar. Partly to have not to deception, Cain lead again before the universe to manifest their rebellion. Was also glad to see that Cain was not alone in his fall, tuwan-tuwa si Satanas, but he had his sister follow in his footsteps. Now fight to keep them captive in his power, making them sworn enemies of the eternal and his followers. O, anong ibig sabihin nun? Kitain natin sa Tagalog. Si Abel, na naantig ng malalim na sakit, ay sa wakas ay binagsak sa tupa ang instrumenteng iyon ng kanyang kamatayan at pinatulog itong magpakailanman. Sa puwersa ng kanyang pagkadagok, bumagsak ito sa lupa kung saan ito ay nalugbok. Nag-iisip sa kahulugan ng sakripisyong iyon. Ngayon ay naunawaan niya ang pagdurusa na dinanas ng kanyang ama sa lahat ng mga gabing iyon ng sakripisyo. Si Cain, na tahimik, ay na naghihintay ng sagot ng kanyang panalangin, ay nababagabag sa pagkaantala. Ang kanyang pagkabalisa ay nagbago sa pagkadesperado. Nang makita ang pagpapala na bumaba sa lampanan ng kanyang kapatid, siya ay hinatak ng damdamin ng kalungkutan at nagalit. Sumigaw siya sa mga langit. Nakita na po pinagpala na ni Ama yung pag-aalay ni Abel, ano? Samantala, yung kay Cain hindi po. Siya ay nainip, naging desperado at siya ay nagalit. Ano sabi niya? Aba, hindi mo ba ako naririnig? Hindi mo ba ako sasagutin? Ganun pa man, ang kanyang mga pakiusap ay hindi nagdala ng anuman tugon, kundi isang hungkag na alingaw-ngaw na nawala sa gabing iyon. Grabe, ano? Pinagdaraanan ng kahihiyan sa trahedya, si Cain ay bumagsak. Nag-iiyak na may hindi mapagpakumbabang mga luha. Nagsaya si Satanas, nang masaksihan ang kawalang pag-asa ni Cain na nagmumura at umuusig sa numika dahil hindi siya nagsalita sa altar. Nagsaya siya sa pag-aakalang sa pamamagitan ng panlilinlang ay naudyo kanya si Cain na isinuwalat muli ang kanyang rebelyon sa Sansinukob. Nagsaya rin siya, ang ibig sabihin ng siya ay si Satanas, na makita na hindi nag-iisa si Cain sa kanyang pagbagsak, kundi sinundan din siya ng kanyang kapatid na babae. Ngayon, siya ay nakikipaglaban upang panatili silang nakatali sa kanyang kapangyarihan na ginagawa silang mga kalaban ng walang hanggan at ng kanyang mga tagasunod. 14. The Creator, ito na, ang Ama na ito, the Creator, although saddened by the disobedience of Cain, rejoiced in being able to honor before the universe that couple obedient, the sacrificial lamb. So the promise of a Redeemer to be born in the future redemption of all sinners who would accept it. Abel and his companion, after consoling yourself the pain of blow,
bathed by the warm rays of that flame, united in sublime act of love, one that could generate life. Ito naman, si punished Adam and Eve who had predicted the harsh disappointment of Cain and his companion, attracted by their hormones, fumbled in the darkness until to neighbor up your altar lifeless. Adam, driven by a great desire to change their luck, tried to convince them to offer a lamb. Yet, time was opportune to them if they would wanted to. They could seek the pasture, the flock, taking a lamb to the altar. Oh, pinakiusapan pa uli ni Adan, ano? Na ang yalay nila ay tupa. Anong ginawa niya ni Cain ito? Driven by pride, Cain and his sister rejected the advice of parents who only wanted their happiness. Whimper brooding on his bitter disappointment, Cain remained the rest of the night to wallowing. There was the favorite son, the one who will not tolerate from childhood. Why would he be more worthy? Why would he enjoy greater privileges? And ito na ang kainggitan, ano? Kainggitan ni Abel. Tagalogin natin. Ang may likha, bagaman nababalisa sa pagsuway ni Cain, ay nagalak. Sa pagkakataong purihin sa sinukob ang pagmamahal ng mag-asawa, ang handog na tupa. At nakita ang pangako ng isang manudubos na isisilang sa hinaharap para sa pagtubos ng lahat ng makasalanan na tatanggap dito. Si Abel at ang kanyang kasama, matapos payapain ng sakit ng pagkamatay, ay nabalot ng mga init na sinag ng apoy na iyon, nagkaisa sa isang marangal na akto ng pag-ibig. Isang akto na maaari sanang magbigay buhay. Pinahirapan si Adan at Eva ng matinding pagkabigo ni Cain at ng kanyang kasama na naigbi mula sa kanilang mga pag-iyak. Naghahanap sa kadiliman hanggang makarating sa kanilang walang buhay na altar. Dito, dala ang malaking pagdadais na baguhin ang kanilang kapalaran. Sinubukan nilang kumbinsihin ang mga ito na maghandog ng isang tupa. Taas ko po na may pagkakataon pa para sa kanila at kung nais nila, maaari silang maghanap sa pastulan para sa kawan at dalhin ang isang tupa sa altar. No? Subalit dahil sa kayabangan, tinanggihan ni Cain ang kanyang at ng kanyang kapatid ang payo ng kanilang mga magulang na tanging kaligayahan lamang ang nais. Patuloy sa pag-iyak sa kanyang mapait na pagkabigo, si Cain ay nanatili sa natitirang bahagi ng gabi. Nalulumbay at nakatingala sa kanyang paboritong anak, ang hindi kayang tiisin mula sa kanyang pagkabata. Bakit siya ay higit na karapat-dapat? Bakit siya ay magkakaroon ng mas malaking mga pribileyo? Yan ang nasa isip, no? Grabe, no? Ito naman. Inspired by the evil spirit, paragraph 15 na po tayo. Inspired by the evil spirit, when the sun was just dawning, Cain began to devise a terrible crime. Said to him, "If I am not worthy to live in the light of divine blessing, nor my brother will. I will wait for the opportune moment to clear your eyes, all the glitz of happiness." Revealing the sun finally dawned with a light face upset of Cain. Which change? Not shown your eyes from happiness at dusk. All hosts of light were concerned with the unfortunate situation of Cain. Taas po natin. Knew that in his decisive rebellion, Satan, the sink increasingly greater despair. Knowing the Creator, the evil plans of Cain expressed to him at dawn in order to help you understand your need. Invisible to the rest of the family, mga kapatid, tignan nyo ito. The Eternal spoke to Cain and extending his helping hand on him, asked him, "Son, why are you so angry?"
In response, Cain, pointing to the altar covered with flowers and fruits, replied, I am hurt that you have not accepted this offer which offered so faithfully. With words of compassion, the Creator explained to him again, human need of salvation, which could be attained only through his sacrifice, which was symbolized by the immolation of the lamb, told him that his offer of gratitude could only be accepted after the blood sacrifice. Kita niyo mga kapatid, pinuntahan pa na ama, no? Conform not to the words of eternal, ayaw pa rin talaga. So to justify himself, his words, however, revealed that the great grief of a wounded pride were finally interrupted by final counsel of Yahweh, which extended him a unique opportunity to break away from the spiritual bondage. Sabi ng ama, there is only a path, Cain, who is of sacrifice. If you proceed as your brother, will also be accepted and blessed with a flame of blessing. If, however, proceed evil, shall have sealed his fate from the jaws of death. Solemnly affirmed after these words the eternal farewell to his son by becoming invisible. Wala na. Yan ang last. Nag-apil pa mismo ang ating ama, no? Grabe, no? Tagalogin natin. Sa inspirasyon ng masamang espiritu, nangangaraw ay kabubukas pa lamang. Si Cain ay nagpasimulang magplano ng isang kakilakilabot na krimen. No? Sinabi sa kanya, kung ako ay hindi karapat-dapat na mabuhay sa liwanag ng banal na pagpapala, gayonin ay hindi karapat-dapat ang aking kapatid. Ayan. Maghihintay ako ng isang tamang pagkakataon upang mabilis at tanggalin ang lahat ng kislap ng kasiyahan sa iyong mga mata. Kita mo, sa wakas, unti-unting sumikat ang araw. Dala ang mukha ni Cain na puno ng galit. Anong pagbabago? Hindi ba't nagniningning ang iyong mga mata mula sa kasiyahan ng dapit hapon? Lahat ng mga hugbo ng liwanag ay nag-aalala sa hindi magandang kalagayan ni Cain. Alam nilang sa kanyang pag-imagsik ng pag-aaklas, lalong lumalalim ang kanyang pagkadesperado kay Satanas. No? Alam ng lumikha ang masasamang balak ni Cain na inilahad sa kanya sa umaga upang matulungan siyang maunawaan ang kanyang pangangailangan. Ito, hindi nakikita ng pamilya, nakipag-usap ang walang hanggan. The Creator. Nakipag-usap ang walang hanggan kay Cain at habang inaalok ang kanyang kamay ng tulong, tinanong siya, Anak, bakit ka sobrang galit? Bilang tugon, itinuro ni Cain ang altar na nakabalot ang ng mga bulaklak at mga prutas at sumagot, nasaktan ako dahil hindi mo tinanggap ang alok ko na ito na inialok ko ng tapat. No? Sa mga salitang puno ng habag, muling ipinaliwanag ng lumikha sa kanya ang pangangailangan ng tao sa kaligtasan na makakamit lamang sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo na simbolo ng pag-aalay ng tupa. Sinabi sa kanya na ang kanyang alok ng pasasalamat ay matatanggap lamang pagkatapos ng sakripisyo ng dugo. Sakripisyo by dugo. Hindi tumanggap sa mga salitang iniwan ng walang hanggan. Sinikap ni Cain na bigyang katuwiran ng kanyang sarili. Nagmatigas po. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagbukas sa matinding dalamhati ng isang sugatan at mapagmataas na sa wakas ay nakuha ang kanyang mga huling payo mula kay Yahweh na nagbigay sa kanya ng natatanging pagkakataon upang makaalis mula sa kanyang espiritual na pagkaalipin. Ano sabi ng ama? 100 lamang ang naririyan, Cain. Ito ay ang sakripisyo. Kung magpapatuloy ka tulad ng iyong kapatid,
ikaw din ay tatanggapin at pagpapalain ng apoy ng pagpapala. Subalit, kung ikaw ay magpapatuloy sa kasamaan, ang iyong kapalaran ay silyado sa mga bibig ng kamatayan. Matapos panindigan ang mga salitang ito, nagpaalam ang walang hanggan sa kanyang anak na siya ay naging hindi na nakikita, naging invisible na puli. Kita niyo mga kapatid kung paano inalalayan na halos nandun na, nagpakita pa ang ama, gumawa pa ng kaparaanan, ano? Sa ating mga struggle araw-araw, nung halos tayo bumibigay na, tandaan niyo mga kapatid, nandyan ang ama. Itingin po ninyo ang kanyang diwa at ang kaisipan, ang inyong diwa at kaisipan sa kanya. At kayo po ay kanyang tutulungan. Yan po ang kahulugan ng bagay na yan. Ay, tapos na. Mga kapatid, yan ang katotohanan ng chapter 8 ng kasal. So, dyan sa chapter nakita natin ang kahalagahan ng kasal at paano ang pamamaraan ng isang ganap na kasal na magbibigay sa atin ng pagpapala na kung saan tayo ay magiging kasama ng Ama, tatawagin mga redeem o natubos na at kasama niya sa walang hanggang buhay. Tandaan natin na hindi lang ito kapatid dahil yung Sabat, every Sabat nag-o-offer po sila. Ganon din po ang layunin nun. Yung salvation din. Yung tinanggap natin yung redeem o yung liligtas sa atin ng Ama sa pamamagitan ng tupa. Ang tupa po ay hindi si Kristo. Ang tupa po mismo ay ang Ama. At inialay niya yung dugo na sinisimbolize ng dugo ng tupa.